Naranasan mo na bang umupo sa katahimikan tapos biglang may lumitaw na tipaklong? Dahan-dahan itong lumilipad. Ang mga pakpak nito ay kumikislap na parang buhay na hiyas, na tila may dalang mensahe na tanging kaluluwa mo lamang ang nakakaintindi. Sa maraming kultura, lalo na dito sa Pilipinas, ang mga tipaklong ay hindi lang mga insekto. Sila ay mga mensahero ng pagbabago, paggaling, at espiritual na presensya. Pero bakit nga ba sila lumalabas sa mga ganong pagkakataon? At ano ang sinusubukang iparating ng universo sa pamamagitan nila? Kung nakakita ka ng tipaklong kamakailan, hindi ito isang pagkakataon lang. May mas malalim na kahulugan ang marahang paglipad na iyon, at ngayong araw, ating tuklasin ito ng magkasama. Sa mundong puno ng ingay at galaw, may mga palatandaan na dumarating sa ganap na katahimikan, katulad ng tipaklong na maingat na lumapag sa iyong bintana. Hindi ito tumatagal, pero sa maikling sandaling iyon, may nagbabago. Sa maraming espiritual na tradisyon, kasama na ang ating mga lokal na paniniwala, ang mga tipaklong ay higit pa sa mga mariringal na nilalang. Sila ay mga simbolo ng hindi nakikita, tagapagdala ng liwanag, at paalala na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Marahil nakita mo ito sa panahon ng kalungkutan, o baka lumipad ito malapit sa iyo, habang ang isip mo ay naguguluhan. Ito ba ay isang pagkakataon lang? O may mas malalim, isang banal na bagay? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mas malalim na kahulugan ng mga tipaklong sa iyong paligid. Hihigit tayo sa agham at tutuklasin ng espiritualidad, pagbubunyag ng sinaunang kaalaman mula sa Zen, Feng Shui, at intuition ng Pilipino. Hindi lang ito tungkol sa mga tipaklong. Ito ay tungkol sa iyo, sa iyong enerhiya, at sa tahimik na paraan ng pakikipag-usap ng universo sa mga handang makinig. Ang simbolismo ng mga tipaklong sa iba't ibang kultura. Matagal nang nahuhuli ng mga tipaklong ang imahinasyon ng tao sa loob ng maraming siglo. Sa kanilang kumikislap na mga pakpak at biglaang paglitaw, sila ay naging mga espiritual na simbolo sa mga kultura sa buong mundo. Bawat isa ay nagbibigay ng kahulugan na may kaugnayan sa buhay, kamatayan, at lahat ng nasa pagitan nito. Sa kulturang Hapon, ang mga tipaklong ay itinuturing na simbolo ng tapang, lakas, at kaligayahan. Kadalasan silang inuugnay sa mga mandirigma at pinaniniwala ang nagdadala ng tagumpay sa laban. Ngunit sa mas personal na antas, tinitingnan ng mga Hapon ang mga tipaklong bilang mga palatandaan ng pagbabagong buhay at paglipat ng panahon, isang insekto na hindi lamang dumadaan, kundi dumarating na may layunin. Sa Chinese Feng Shui, ang mga tipaklong ay kumakatawan sa positibong enerhiya, pagbabago, at kagalakan. Ang kanilang presensya sa tahanan o hardin ay pinaniniwala ang nagdadala ng pagkakaisa at magandang kapalaran. Madalas silang ituring na mga malumanay na paalala na ang pagbabago ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin ng may biyaya. Sa mga tribo ng mga katutubong Amerikano, ang tipaklong ay tinitingnan bilang isang mensahero mula sa espiritual na mundo. Isang nilalang na nag-uugnay sa mga buhay sa mga ninuno. Ito ay sumasagisag sa kakayahan ng kaluluwa na lampasan ang mundong ito at abutin ang hindi nakikita. Naniniwala ang ilan na ang mga tipaklong ay lumilitaw kapag ang isang mahal sa buhay na pumanaw na ay malapit, nagbabantay sa iyo o nag-aalok ng tahimik na ginhawa. At dito sa Pilipinas, ang mga kahulugan ay kasing yaman din, bagaman madalas ay ipinapasa lamang ng palihim. Tinasabi ng ilang matatanda na ang mga tipaklong ay lumilitaw kapag may malapit ng mangyaring espiritual. Naniniwala naman ang iba na sila ay mga palatandaan ng kapayapaan na nagsisilbing hudyat na nagtatapos na ang panahon ng emosyonal na kaguluhan. Hindi bihira ang marinig na ang isang tipaklong malapit sa iyong bahay ay espiritu ng isang yumao na mahal sa buhay, isang magulang, lolo't lola o kaibigan na tahimik na bumibisita ng walang kailangang mga salita. Maging ang hugis at paglipad ng tipaklong ay may dalang kahulugan. Ang katawan nito ay hugis krus at ang paglipad nito ay mabilis, magaan at hindi mahuhulaan, katulad ng buhay.
Sumasayaw ito kasama ng hangin, ngunit nananatiling kalmado, nakatuon, at may layunin. Iyan lamang ay isang magandang metapora ng pamumuhay ng balanse sa kalikasan at espiritu. Sa lahat ng kultura, isang mensahe ang malinaw. Ang tipaklong ay hindi lamang isang insekto. Ito ay isang tanda, isang simbolo, at kung minsan, isang kaluluwang nagkukunwaring ganito. Mula sa mga turo ng Zen hanggang sa mga alamat ng Pilipino. Dala ng tipaklong ang isang banal na bulong. Kung ikaw ay sapat na kalmado at bukas ang puso, maaaring marinig mo ito. Bakit lumilitaw ang mga tipaklong sa iyong paligid? Naisip mo na ba kung bakit may tipaklong na biglang lumilitaw sa isang partikular na sandali? Kapag nag-iisa ka sa pag-iisip, kapag mabigat ang iyong puso, o kapag may malaking pagbabago na malapit nang mangyari. Sa mga espiritual na tradisyon, lalo na sa mga kilala ng maraming pamilyang Pilipino, ang mga pagbisitang ito ay hindi basta-basta. Ito ay mga sandaling puno ng tahimik na kahulugan. Lumilitaw ang tipaklong kapag ang iyong espiritu ay nagbabago, kapag ang iyong enerhiya ay humihiling ng muling pagkakahanay, o kapag sinusubukan ng universo na iparating sa iyo ang isang bagay ng hindi gumagamit ng mga salita. Minsan, dumarating ang tipaklong kapag ikaw ay dumadaan sa personal na pagbabago sa pag-iisip, bagong landas, o pagbitaw sa isang masakit na bagay. Ang paglitaw nito ay tanda na ikaw ay papasok sa isang bagong yugto. Ito ang paraan ng universo na sabihin, nasa tamang landas ka, magpatuloy ka. Minsan naman, lumilitaw ang tipaklong kapag ang isang mahal sa buhay na pumanaw na ay nais magpadala ng banayad na paalala na sila ay malapit pa rin. Ang kanilang presensya ay dumadaan hindi bilang tinig, kundi bilang galaw, magaan, marikit, at panandalian. Sa kulturang Pilipino, kung saan malapit sa puso ang koneksyon sa mga ninuno, hindi ito basta tula lamang. Ito ay malalim na nararamdaman. Ang tipaklong na tahimik na lumapag malapit sa iyong bintana ay maaaring paraan ng iyong lola na kumustahin ka. Ang tipaklong na tumatawid sa iyong daan ay maaaring tahimik na biyaya mula sa iyong yumaong ama. May mga pagkakataon din na ang tipaklong ay dumarating upang sumipsip o magpakita ng enerhiya sa iyong paligid. Kung ikaw ay may dala-dalang stress, kalungkutan o pagkalito, ang paglipad nito ay maaaring isang anyo ng espiritual na paglilinis. Tumutulong ito na pakawalan ang mga bagay na masyado mong hinahawakan. Mararamdaman mo ito sa damdamin, bigla ang katahimikan, nanginginig na balat, o kahit mga luha na hindi mo inaasahan. At may mga naniniwala rin na ang mga tipaklong ay dumarating kapag handa ka nang tanggapin ang katotohanan, lalo na ang mga katotohanang matagal mo nang iniiwasan. Siguro oras na upang patawarin ang isang tao. Siguro oras na upang muling maniwala sa iyong sarili. O baka oras na lamang upang maghinay-hinay at maging narororoon sa kasalukuyan. Ang tipaklong ay nagdadala ng kaliwanagan. Hindi sa pamamagitan ng paliwanag, kundi sa pamamagitan ng presensya. Kaya sa susunod na may tipaklong na lumitaw sa iyong paligid, huwag mo agad itong paluin o palayasin. Huminto, panoorin ito, damhin ang sandali. Dahil malamang, hindi lang ito naroroon ng walang dahilan, ito ay naroroon para sa iyo. Mga tipaklong at daloy ng enerhiya sa Zen at Feng Shui sa parehong pilosopiyang Zen at sinaunang praktis ng Feng Shui, lahat ay enerhiya. Ang pagkakaayos ng mga bagay, ang pagdaloy ng hangin, ang presensya ng liwanag, lahat ng ito ay nakakaapekto sa iyong kapayapaan, kaliwanagan, at swerte. Ngunit minsan, ang enerhiya ay hindi lamang nananatili sa loob ng apat na dingding. Ito ay gumagalaw kasama ang buhay. At iilan lamang ang mga nilalang na mas maganda ang pagsasalamin ng galaw na ito kaysa sa tipaklong. Kapag pumasok ang tipaklong sa iyong paligid, maging ito man ay sa iyong hardin, balkonahe, o kahit simpleng lumilipad malapit sa iyong bintana, ito ay isang makapangyarihang tanda na ang enerhiya ay gumagalaw. Sa Feng Shui, ito ay tinatawag na Qi, ang puwersa ng buhay na dumadaloy sa lahat ng bagay.
Ang tipaklong, sa kanyang magaan at maingat na paglipad, ay tumutulong na ilipat ang stagnant na chi. Nagdadala ito ng galaw sa mga bahagi ng iyong buhay na maaaring naging matatag sa emosyonal, espiritual, o kahit pinansyal na aspeto. Sa maraming Zen na hardin, tinatanggap ang mga tipaklong bilang mga bisita. Ang kanilang presensya ay paalala ng impermanence, isang mahalagang turo sa Zen. Mababa ang kanilang buhay, ngunit ang kanilang kagandahan at ganda ay hindi malilimutan. Ang pagmamasid sa tipaklong na dumudulas sa ibabaw ng tubig na walang galaw o nagpapahinga sa isang bato ay isang uri ng mindfulness. Sa mga sandaling iyon, napapahinto ang isip, bumubukas ang puso, at pumapasok ang kapayapaan. Ngunit mas malalim pa ang koneksyon nito sa kulturang Pilipino. Maraming pamilya sa mga probinsya ang naniniwala na ang presensya ng tipaklong ay nagpapahiwatig ng paglilinis ng negatibong enerhiya sa tahanan. Kung ito ay pumasok sa panahon ng tensyon sa pamilya o mabigat na damdamin, pinaniniwalaan na nilalason o nire-redirect nito ang enerhiyang iyon. Tumutulong na ibalik ang balanse. Ang paniniwalang ito ay sumasalamin sa mga turo ng Feng Shui na tinitingnan ng mga tipaklong bilang mga tagadala ng enerhiya, mga ahente ng liwanag at pagbabago. Mahalaga rin ang mga kulay ng tipaklong. Ang asul na tipaklong ay sinasabing nagpapalakas ng kapayapaan at katotohanan. Ang berde ay maaaring senyales ng paggaling, lalo na sa mga relasyon o pinansyal na bagay. Ang gintong tipaklong ay kaugnay ng kasaganaan at espiritual na biyaya. Kung ito ay nananatili sa isang bahagi ng iyong bahay, pansinin ito. Maaaring ang lugar na iyon ay nangangailangan ng pansin o nag-aalok ng biyaya. Kaya ano ang dapat gawin kapag bumisita ang tipaklong sa iyong paligid? Una, huwag itong istorbohin. Hayaan itong manatili hanggat gusto nito. Ito ay isang banal na sandali. Maaari ka ring mag-alay ng tahimik na panalangin, magpasindi ng kandila, o manindigan ng payapa. Kapag mas naging naroroon ka, mas matutulungan nitong ilipat ang enerhiya, ginagawang santuwaryo ang iyong paligid ng balanse, kaliwanagan, at tahimik na biyaya. Mga palatandaan at emosyon na kaugnay ng mga tipaklong. Hindi lahat ng mensahe mula sa universo ay dumarating sa anyo ng salita. May ilan na dumarating bilang emosyon, banayad, bigla, at hindi maipaliwanag. Kaya kapag may tipaklong na lumitaw, hindi lang ito tungkol sa nakikita mo, kundi pati na rin sa nararamdaman mo. Maraming tao ang naguulat ng tahimik na pakiramdam ng kapayapaan kapag ang tipaklong ay lumilipad malapit sa kanila. May iba naman na nakakaramdam ng ginaw, panginginig ng balat, o matinding pagnanais na huminto at manahimik. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito ay mga espiritual na senyales, mga emosyonal na kumpirmasyon na may nagigising o pinapawi sa loob mo. Sa espiritualidad ng Pilipino, tinatawag natin itong pakiramdam, ang malalim at likas na kaalaman na ipinapasa sa bawat henerasyon. Ito ang kakayahang maramdaman kung may mali o kung may banal na pangyayari na nagaganap. Kapag biglang naging magaan o mabigat ang puso mo sa presensya ng tipaklong, pahalagahan ang nararamdaman na iyon. Maaaring ito ang sinasabi ng damdamin na hindi maipaliwanag ng salita. May ilan ding nakakaramdam ng biglang alon ng nostalgia o lungkot kapag nakakita ng tipaklong, hindi ang sakit na kalungkutan, kundi isang banayad na pananabik. Madalas itong nagpapahiwatig ng hindi pa nalulutas na emosyon o presensya ng isang kaluluwa na sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo ng may pagmamahal. Sa paniniwala ng mga Pilipinong probinsyano, lalo na sa mga matatanda, kapag paikot-ikot ang tipaklong sa paligid ng iyong ulo, ibig sabihin ay naaalala ka ng isang yumao o pinoprotektahan ka ng isang ninuno. Madalas ding naaakit ang mga bata sa mga tipaklong nang hindi nila alam kung bakit. Ang inosensya na iyon, ang dalisay na saya o pagkamausisa ay isang tunay na emosyonal na koneksyon. Isang tanda na ang iyong paligid ay bukas sa espiritu. Kung mapapansin mo ang isang bata na naglalaro ng tipaklong o kung may tipaklong na lumapag malapit sa iyong anak,
Ituring ito bilang tahimik na biyaya. Ang lugar na yon ay kinilala bilang ligtas, magaan, at bukas. May kahulugan din ng takot. Kung nakakaramdam ka ng hindi komportable o pagkabalisa, maaaring hindi ang tipaklong ang sanhi. Ito ay maaaring salamin ng kaguluhan sa loob, kawalan ng balanse sa enerhiya, o mga emosyon na matagal mo nang sinisikil. Bigyang pansin kung saan ka dadalhin ng hindi magandang pakiramdam. Maaaring ito ang susi sa paggaling. Sa lahat ng emosyon na ito, saya, kapayapaan, nostalgia, at takot, ang tipaklong ay nagsisilbing espiritual na salamin. Hindi ito nagdadala ng kahulugan. Inilalahad nito ang kahulugan. Ano ang dapat gawin sa espiritual? Kapag nakakita ng tipaklong, kapag pumasok ang tipaklong sa iyong paligid, hindi lang ito isang sandaling pansinin. Ito ay isang sandaling tanggapin. Sa espiritual na aspeto, ito ay isang mahinahong paanyaya na huminto, magnilay, at pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong puso sa likod ng ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ang unang dapat gawin, huwag magmadali. Huwag ituring ang tipaklong bilang isang simpleng lumilipad na insekto. Tratuhin mo itong bisita mula sa espiritual na mundo, kalmado, tahimik, at puno ng kahulugan. Kahit pa ito ay paikot-ikot na lumilipad, nagpapahinga sa pader, o lumilipad malapit sa iyong katawan, ang presensya nito ay banal. Pinili nitong lumitaw sa iyong paligid, sa iyong sandali. Hindi mo kailangan ng mga ritual na may kandila at insenso para parangalan ito. Pero kung bahagi iyon ng iyong gawi, makakatulong ito. Para sa maraming Pilipino, sapat na ang simpleng paglalagay ng kamay sa puso, pagsara ng mga mata, at pagdasal ng maikli. Bumisigla ng mga salita tulad ng, "Salamat po sa sandaling ito. Bukas po ako upang tanggapin ang anumang mensahe na nais niyo pong ipadala. Kung ikaw ay nasa labas, hayaang manatili ang tipaklong malapit sa iyo. Damhin ang enerhiya nito. Ituon ang pansin sa iyong paghinga. Hayaan ang iyong mga isip na huminahon." Sa katahimikang ito, maraming tao ang nakakaramdam ng biglaang kaliwanagan, sagot sa isang tanong na hindi pa nila namamalayan na itinanong nila. Maaari ka ring magtago ng espiritual na talaan at isulat ang petsa, lugar, mga emosyon, at anumang naisip mo nang lumitaw ang tipaklong. Sa pagdaan ng panahon, maaaring lumitaw ang mga pattern, mga palatandaan ng espiritual na paglago, paggaling, o koneksyon sa isang tao sa kabilang buhay. Para sa mga nagsasagawa ng panalangin sa mga ninuno o dasal para sa mga yumao, ang paglitaw ng tipaklong ay isang perpektong sandali upang magpasindi ng kandila at magpasalamat sa mga pumanaw na. Makipag-usap sa kanila. Sabihin na naaalala mo sila. Maaaring mas malapit ang kanilang enerhiya kaysa sa inaakala mo. Maari mo ring linisin ang iyong paligid pagkatapos. Hindi dahil nagdadala ng negatibidad ang tipaklong, kundi dahil madalas nitong ginagalaw ang espiritual na enerhiya. Sindihan ng sage o gumamit ng dahon ng pandan o lemon upang dahan-dahang punasan ang mga sulok ng iyong bahay. Ito ay isang paraan ng pagsasabing, "Handa na ako para sa pagbabago. Bukas ako sa kapayapaan." Sa huli, tratuhin ang tipaklong bilang isang regalo. Ngitian ito. Magpasalamat. Kapag ipinakita mo ang paggalang, mas marami kang inaanyayahang biyaya. Maaaring hindi magsalita ang tipaklong, pero naghahatid ito ng mga mensahe na alam na ng iyong kaluluwa kung paano unawain, kung bibigyan mo lang ito ng panahon upang pakinggan. Ang tipaklong ba ay mensahe mula sa universo o sa kaluluwa? Kapag lumilitaw ang tipaklong, madalas itanong ng mga tao sa tahimik na pag-iisip, isa ba itong pagkakataon lang o may isang bagay o isang tao na sinusubukang makipag-ugnayan sa akin? Sa espiritual na pag-iisip, lalo na sa mga turo na pinagsasama, ang Zen na kamalayan, intuisyon ng Pilipino, at koneksyon sa mga ninuno, ang sagot ay simple pero malalim. Pareho. Maraming paraan ng universo sa pakikipag-usap, sa pamamagitan ng kalikasan, sa tamang panahon, at minsan,
sa pamamagitan ng mga nilalang na tila marupok para magdala ng ganitong lalim ng kahulugan, tulad ng tipaklong. Ang biglaang pagdating nito sa iyong buhay ay maaaring hindi malakas o dramatiko, ngunit madalas ito ay may malalim na layunin. Bihira sumigaw ang universo, bulong ito. At maaaring ang tipaklong ay isa sa mga bulong na iyon. Ngunit may pangalawang antas din, ang mas tahimik. Paano kung ang mensahe ay hindi mula sa labas mo, kundi mula sa loob? Marami ang naniniwala na ang mga tipaklong ay hindi lamang lumilitaw upang maghatid ng mga mensahe mula sa mga ninuno o banal na pinagmulan. Lumilitaw sila kapag sinusubukan ng iyong sariling kaluluwa na gisingin ka. Gisingin ka sa isang bagay na iyong nakalimutan, itinatago o hindi pinapansin. Lumilitaw sila kapag hinihiling ng iyong panloob na sarili ang katotohanan, katahimikan o emosyonal na paglaya. Dito sa Pilipinas, kung saan ang espiritual na sensibilidad ay madalas ipinapasa sa mga tahimik na tradisyon, tinuturuan tayong makinig hindi lamang gamit ang tainga, kundi gamit ang puso. Ang tipaklong ay simbolo ng malalim na pakikinig na yon. Pinapaalala nito sa atin na hindi tayo mga nilalang na dumadaan lang sa panahon. Tayo ay mga kaluluwang tumatanggap ng patuloy na gabay mula sa itaas at mula rin sa loob. Kaya kapag tinanong mo kung ang tipaklong ba ay mensahe mula sa universo o sa kaluluwa, isipin mo ito. Marahil ang dalawa ay hindi hiwalay. Marahil, sa isang sandali, sila ay nagtutulungan upang tulungan kang makita ang bagay na palagi mong dapat napansin. Pangwakas na pagninilay at mensahe para sa manonood. Minsan, napakabilis ng pag-ikot ng buhay kaya hindi natin napapansin ang mga banal na sandali. Nahuhuli tayo sa mga schedule, sa mga alalahanin, sa tahimik na pagdadalamhati. Ngunit sa isang saglit, may tipaklong na lumilitaw. Hindi ito tumatagal. Hindi ito nagsasalita. Ngunit dala nito ang isang bagay na matagal na nating hinahanap ng tahimik. Ang paalala na hindi tayo nag-iisa. Kahit na ikaw ay dumaraan sa panahon ng pagkawala, nagpapagaling mula sa isang hindi nasabi, o simpleng nararamdaman ang layo mula sa sarili mong kapayapaan, ang tipaklong ay hindi humihingi ng anuman mula sa iyo. Siya ay dumarating lamang. Nagdadala ng kagandahan, magaan na pakiramdam, katahimikan, at kahulugan. Sa espiritualidad ng Pilipino, kung saan ang pananampalataya ay hinabi kasama ng intuwisyon, ang sandaling ito ay banal. Pinapaalala nito sa atin ang pananampalataya, ang paniniwala na may isang dakilang lakas na gumagabay sa atin. Tinatawag tayo nito sa pagkilala sa tanda, ang malalim na kaalaman na ang mga palatandaan ay hindi mga aksidente. At nagdadala ito ng kapayapaan, isang kapayapaan na hindi nagmumula sa pag-unawa sa lahat, kundi sa pagtitiwala sa ating nararamdaman. Kaya kung may tipaklong na bumisita sa iyo, huwag mo lang itong itaboy. Huwag kang magtanong kung mahalaga ba ito. Sa halip, damhin ang sandali, hiningahan ito. Tanggapin ang hindi maipaliwanag. Dahil marahil, siguro nga, ang tipaklong na yon ay may dalang mensahe na para lamang sa puso mo. At sa sandaling iyon, maiintindihan mo na ang universo ay matagal nang nakikipag-usap sa iyo. Ikaw ay naghihintay lamang na maging sapat na tahimik para marinig ito. Para marinig